Hi mga kapatid, magandang araw po sa inyo dyan mga kapatid. Welcome po sa ating channel, Eric Ambaking. Mga kapatid, andito po tayo ngayon sa ating Asula Pond. Pangatlong araw na po ito ng ating asula mga kapatid. Kaya lang, kagabi, malakas po ang uwan dito sa amin mga kapatid. Kaya kinabahan po ako mga kapatid. Akala ko po napuno ang ating asula mga kapatid. Ngunit, salamat naman at hindi naman umapaw mga kapatid. Kasi nag-stop din ang ulan mga kapatid nang hindi pa umapaw sa ating Asula Pond. Kaya ngayon mga kapatid, gagawa po tayo ng drainage. Pagka po tumaas ang ating tubig sa ating Asula Pond, may dadaanan siya mga kapatid para hindi po masayang ang ating mga asula mga kapatid. Sisilipin natin ang aking paggawa ng ating drainage sa ating Asula Pond mga kapatid, at bibigay rin ako sa inyo ng tips mga kapatid kung paano para po makasimula tayo ng kahit kaunting negosyo mga kapatid. Kasi kadalasan sa atin hindi po alam kung paano at ano ba ang dapat gawin para magsisimulan ang kaunting negosyo mga kapatid. Kaya here we go, samahan nyo pa ako, let's go mga kapatid. Samahan nyo pa ako, doon po tayo magbubutas mga kapatid. Maglalagay po tayo doon ng drainage mga kapatid para daanan ng tubig kapag lumakas ang ulan mga kapatid. Hindi po mapla-flush out ang ating asula mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, napaka-green na po ng ating asula ngayon mga kapatid. Sana lalo pa itong lumago mga kapatid. Kaya samahan nyo po ako mga kapatid. Magbubutas tayo doon mga kapatid. Ito na mga kapatid, gagawa na po tayo dito ng butas mga kapatid. Ito po, binutasan ko po ito ng gunting mga kapatid. Saka nilagyan natin ng harang mga kapatid. At ang gagawin natin pinakaharang mga kapatid, ito po mga kapatid. Ito na po ang ating asula mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, napakagandang tingnan na po sa banda dito mga kapatid. Kasi umulan po kagabi mga kapatid. Ang hangin papunta dito mga kapatid. Papunta dito ang hangin. Kaya tingnan nyo, wala pong laman doon sa bandang kabila mga kapatid. Dito po sila nagkukumpulan. May isi-share ko sa inyo mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, ganito pala ang pagdami ng asula mga kapatid. Mayroon po siyang parang itlog na pino mga kapatid. Malaki ang porsyento mga kapatid na ito po ang lalaki mga kapatid at dadami naman mga kapatid. Huwanan natin konti mga kapatid. Yan, pansin niyo yung mga pino mga kapatid yan. Yung parang bunhok kaliit mga kapatid. Yan, ito yung dulo. Tingnan yung dulo ng kahoy mga kapatid, yung pino mga kapatid. Marami pong ganyan dito mga kapatid. Yan. Ganito pala ang prinsipyo ng pagdami ng asula mga kapatid yan. Maraming mga pino mga kapatid yan. Yang pino na yan mga kapatid, malaki ang porsyento na yan po ang lalaki mga kapatid at dadami. Kukuha nga tayo ng konti mga kapatid. Yan, ito mga kapatid oh. Tingnan nyo po mga kapatid. Yan, napakaliit po mga kapatid. Ganito pala ang prinsipyo na pagdami ng asula mga kapatid. Mayroong lalabas na parang mangingitlog siya mga kapatid, ang pino mga kapatid. Di ko po alam mga kapatid, buto-bato o kung ano mga kapatid. Subukan, tingnan natin mga kapatid. Pahiram ng microscope mga kapatid para makita natin. Totoo po kapatid, talagang ito po mga kapatid.
Mayroon kasi maliliit na gamot mga kapatid, pino pero may maliit na gamot. Ganito po pala ang prinsipyo ng asula mga kapatid. Now I know na mga kapatid. Wow! Mukhang parami na ito ng parami mga kapatid. Sana sa susunod na araw mga kapatid makakuha na tayo nito para ating ipakain sa ating alagang pabo. Yan. Sana magkaroon din kayo ng kagaya nito mga kapatid para masaya tayo. Para marami tayong mag-alaga ng asula at ipakain sa ating alagang pabo, manok, baboy, pato at iba pa mga kapatid. Yan na mga kapatid. Parang kalahati pa lang ang laman mga kapatid. Pero sabi kasi nila mga kapatid. Ito mga kapatid, ito ang sinasabi ko mga kapatid, yung pino mga kapatid. Yan. Pansin mo yung mga pino mga kapatid, yung maliliit na pino mga kapatid, yan. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Mukhang parami ng ating asula mga kapatid. Ito na po ang ating asula mga kapatid. Sana naka-inspired ako sa inyo mga kapatid na mag-alaga rin kayo ng asula mga kapatid. Ganito po mga kapatid, may ibibigay po akong kaunting idea sa inyo mga kapatid. Alam ko po mapapakinabangan ninyo ito mga kapatid. Hindi lingid sa ating kalaman mga kapatid na marami po sa atin ang nag-iisip kung paano magsimula ng kaunting negosyo mga kapatid. Di ba tama ko mga kapatid, nag-iisip kayo kung laging may tanong sa inyong puso at sa inyong sarili mga kapatid na ano kayang magandang inegosyo kung sa Bisaya pa unsay maayong inegosyo kapatid o igsuon. Okay ba taga Bisaya? Artista na ba ako? Mga kapatid, ito po talaga mga kapatid, totoo po ito mga kapatid. May makukuha po kayong idea sa isi-share ko sa inyo mga kapatid. Siguro ang iba sa inyo nagtataka ano at paano, anong ginagawa ko, ba't nagkaroon ako at nag-alaga ako ng asula mga kapatid. Ganito po mga kapatid, gusto ko po kayong bigyan ng idea mga kapatid. Kumbaga advance mag-isip mga kapatid. Hindi ko po alam kung paano ko po sabihin mga kapatid, pero sana makuha nyo ang ibig kong sabihin at ang pinakapunto ko mga kapatid. Ganito po mga kapatid, kapag lagi kayong nag-iisip at laging may tanong sa inyong puso, ano ba talaga ang gawin ko at paano ako magsisimula ng kahit kaunti o paunti-unting negosyo mga kapatid. Ganito po mga kapatid, realidad po sa mga maliliit na negosyo mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng idea mga kapatid. Kadalasan sa mga negosyo mga kapatid, maganda lang yan sa simula mga kapatid kasi yan na po ilang negosyo na po ang aking naranasan mga kapatid at ganyan po talaga ang realidad mga kapatid, lalo na pag mga maliliit na puhunan lang ang gagawin nating negosyo mga kapatid kasi buti lang yan sa umpisa mga kapatid. Kinalaunan ng mga kapatid at nakita yan at nalaman yan ng mga kapitbahay mo or karatig barangay mo. Alam ko po, gagayahin at gagayahin talaga yan kasi maliit lang ang puhunan. Realidad mga kapatid, lagi niyong tandaan. Ang unang gagawin yung negosyo mga kapatid, dapat ikaw ang unang makinabang mga kapatid. Pagkatapos, pag napakinabangan mo ng mga kapatid, i-share mo sa iyong mga kapitbahay at sa karatig barangay mo mga kapatid. Dahil ikaw ang una mga kapatid at parang unique yan mga kapatid. Click yan mga kapatid, ilang buwan. Pero mas mahaba na nga siguro yung 1 taon mga kapatid. Pero okay lang, nag-click naman yun kasi ikaw ang nag-una. Kagaya nito mga kapatid, itong asula mga kapatid. Una nito, ako ang makikinabang nito kasi marami akong alagang pabo at manok na papakainin ko ng asula mga kapatid. Ngunit ang isang rason kung bakit ko ito ginawa, dahil pwede ko itong gawing negosyo mga kapatid. Una, dito sa aming lugar wala pang nag-aalaga ng asula. Obserbaran ko kasi mga kapatid, 2 buwan ako nag-order at naghanap ng asula, ngunit wala, buti na lang may isa at doon ko natagpuan sa grupo ng Facebook at malapit-lapit lang sa amin doon sa Suong Lapu-Lapu City mga kapatid. Namamanhid ang tuhod ko mga kapatid, pero di bali na yan mga kapatid, basta
makuha nyo lang ang nais kong iparating sa inyo mga kapatid. Imagine nyo mga kapatid, wala pang asula dito sa aming lugar. Ako pa ang nakauna mga kapatid. Ako ang nakauna mga kapatid. Grinab ko ang opportunity na ito mga kapatid. Biruin nyo mga kapatid, binili ko ang 1 kilo nito na 350. 1 kilo lang yun, 350. Ilan ang pwede kong maging prospect na bintahan nito mga kapatid. Wala pa kasing nag-alaga dito sa amin ng asula. Ako pa lang. So, pwede na ako mag-market nito mga kapatid kahit ipagpalagay na lang natin siguro mga 20 katao or mas mabuti aabot ng 50. Pagkatapos ma-market ko yun, hindi marami nang nag-aalaga. Wala na. Hindi na ito kiklik kasi kumbaga pinaglipasan na ng panahon. Ganun yan mga kapatid. Pero ako, tuloy pa rin ako kasi habang buhay ko itong papakinabangan hanggat nag-aalaga ako ng pabo at saka mga manok. Ganyan na mga kapatid. Lagi nyo tandaan mga kapatid, kapag gusto nyo magnegosyo mga kapatid, isipin nyo at alamin nyo kung anong problema sa inyong lugar at ano ang problema mga kapatid. Kapag nasolusyonan mo yan mga kapatid at nalaman mo kung paano at ano ang dapat gawin dyan, pwede mo yung inegosyo mga kapatid. Dapat una ikaw makinabang tapos i-share mo sa iyong kapwa para go ang buhay. Ayun lang mga kapatid, sana nakuha nyo ang pinakapunto ko mga kapatid. Ganito lang talaga ang buhay natin mga kapatid. Realidad talaga yan mga kapatid. Kapag maliliit na negosyo mga kapatid, lalo na pag maliit ang puhunan, madaling gayahin at kopyahin. Ngunit pag advance ka mag-isip gaya nito, biro lang mga kapatid. Nakuha ko lang yan na idea mga kapatid kasi yan talagang realidad mga kapatid. Basta maliit na negosyo mga kapatid, napakataas na yung kung aabot ng 1 taon at hindi magagaya ng iba. Dapat ikaw ang nakauna mga kapatid at hindi ikaw ang nanggagaya. Kasi yan ang prinsipyo ng negosyo mga kapatid. Ganito lang mga kapatid, bigyan ko kayo ng isa pang business idea na totoong nangyari sa aking buhay mga kapatid. Siguro kadalasan sa atin mayroon namang washing machine mga kapatid. Ganito po yan mga kapatid, ang istoryang nangyari sa aking buhay at naging negosyo ko mga kapatid. Gumawa ako ng hulog-hulog na washing machine mga kapatid. Pagkaganda niyan mga kapatid, lalo na sa inyong lugar walang hulog-hulog na washing machine mga kapatid. Maggumawa kayo niyan mga kapatid, mga 2 o 3 mga kapatid. Tapos may malapit na tubig sa inyo mga kapatid. Ganito po ang aking naging karanasan yan mga kapatid. Gumawa ako ng 3 niyan mga kapatid, isa sa aking bahay at nag-deploy ako ng 2 mga kapatid sa doon sa kabilang bahagi ng aming barangay. Dahil ako ang nauna mga kapatid, nagkaroon ito ng sumabog ito mga, parang nag-boom ito mga kapatid at nag-click mga kapatid. Hindi naman sumabog yung washing. May idea naman tayo dyan kung paano yan at hindi sasabog. Kundi ang ibig ko sabihin, nag-click ito mga kapatid ng ilang buwan mga kapatid na umabot ata yun ng mga 3 buwan mga kapatid. Ito mga kapatid, idea lang ito na ibibigay ko sa inyo. Sa 1 linggo noon mga kapatid, sa isang washing mga kapatid, nagkakaroon ako ng kasi kalahati kasi ang aming hatian kasi ang aming napagkasunduan ng aking nilagyan mga kapatid. Sa 1 linggo mga kapatid, nagkakaroon ako ng sa aking part nagkakaroon ako ng 1,000 mga kapatid. Sa 1 linggo lang yun mga kapatid. Lalo na pag sumunod na linggo mga kapatid, umabot na ng 1,500 mga kapatid sa isang washing yun mga kapatid. Kaya ang lakas talaga nung mga panahon na yun, mga 2 buwan at 3 buwan mga kapatid. Ang lakas talaga mga kapatid. Kasi kaunti pa lang ang may washing noon dito sa amin. Yun pa lang naisip ko. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, pinabayaan ko lang yung 3 na nagtatrabaho para sa akin. Ang nangyari mga kapatid, yung nilagyan ko at ang mga ibang tao na nakita na wow, manindot ba na oy, kadako de ginansya. Pero
Nalaman kasi nila kasi naglagay ako doon sa ibang tao mga kapatid. Kaya naobserbahan nila. Ang kanilang ginawa mga kapatid, bumili sila ng washing at box na para hulog-hulog. Ayun. Hindi na nag-click kasi mayroon ng akin, mayroon na sa kanila. Hindi na sila gaanong nakaginansya. Wala nang profit sa kanila kasi ang ibang mga tao na naging customer ko dati mga kapatid, bumili na rin ng kanilang washing. Kaya pag nagkaroon ako ng mga kakupitensya mga kapatid, ginansya na, bawing-bawi na ako mga kapatid. Ganyan po ang kalakaran ng ating negosyo kapag maliliit ang puhunan mga kapatid. Ganyan po talaga. Kaya ang dapat yung gawin mga kapatid, kapag may naisip kayong negosyo ngayon mga kapatid na click mga kapatid, huwag nyo pong gastuhin kaagad ay yung ginansya yung mga kapatid, kundi mag-isip kayo ng iba ng mga negosyo mga kapatid, guys. Kasi yan po ang realidad mga kapatid. Kung ano ang nag-click ngayon, pagkaraan ng ilang taon o ilang buwan, posible yang mawawala kasi maraming gagaya at gagaya. Dapat kayo po ang parating na una mga kapatid. Kaya loobin ng Diyos sana makaginansya ako dahil ako ang nauna dito banda sa aming lugar, itong Azula mga kapatid. Kaya go ng mga kapatid. Let's go. Tuloy ang buhay mga kapatid. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Sana may idea kayong nakuha mga kapatid. Kahit ganito lang ang aking mga video, ganito kasimple at minsan parang walang buhay. Kayo na lang po sana ang umintindi mga kapatid kasi nagsisimula pa po kasi ako sa larangan ng YouTube mga kapatid. Sana may matutunan ako at ma-improve ko pa ang aking sarili mga kapatid. Mga kapatid, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli at sa susunod na mga video ko, sana suportahan niyo po ako mga kapatid. We love you mga kapatid. Mahal ko po kayo. Hanggang dito na lang. Eric Ambaking. Bye-bye.